VP Sara, nilinaw ang isyu sa mga biyahe at iba pang kontrobersya. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte ang mga espekulasyon ukol sa kanyang sunod-sunod na pagbiyahe sa ibang bansa, kasabay ng pagbibigay diin na personal niyang pondo ang ginagamit sa mga ito at hindi mula sa kaban ng bayan. Sinagot din niya ang haka-haka na ang kanyang mga biyahe, partikular sa Australia, ay para ayusin ang interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat kinumpirmang pinag-aaralan ang Australia bilang opsyon, iginiit niyang ang layunin ng kanyang pagpunta ay para ipaalam sa mundo ang kaso nito sa ICC, at hindi para direktang asikasuhin ang nasabing release. Kasabay nito, inilarawan ng Vice Presidente na nakakadismaya at malungkot ang kasalukuyang estado ng bansa at pinuna ang bloodless drug war ng administrasyon. Sa halip na dagdagan ang bilang ng pulis sa kalsada, mas itinutulak niya ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng mga drone at CCTV para sa pagpapatupad ng batas. Ipinahayag din niyang handa siyang harapin at sagutin ang investigasyon ukol sa kanyang naging confidential funds. Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon din ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa, Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Good morning, I'd like to ask your comment on since President Bongbong Marcos his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi nasakot siya dun sa mga disease nga floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan ka-destructive mga siya comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng Hindi yan trabaho ng
Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako Last question. Bakit ako ate ng Sabi ni Congresswoman Lilet Dilino, part daw ng game plan yung decision ng Ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly din sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw din ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo doon? part ng game plan nila ng Ombudsman kasi since si Ombudsman ay appointing ni former President Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa Ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the Ombudsman himself or the Office of the Ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta, ang sinasabi ko lang, that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last. Kasi ito, very much aware about sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga polis sa kalsada, dito sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung Ano yung feelings ko? I know you have feelings. Definitely not love. strong feelings against General Torre, pero sabi niyo po ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan, diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng pulis sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto?
na with a drone, with robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So, yung CCTV mo, 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with, your, human workforce. So, dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko alam. Sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. Sabi niya ni Attorney Michael Paua, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Di? Ma'am, saan ka po sa kasi sinabi niyo sa schedule, you'll give it, better give it to oh, that's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ma'am, tanong lang yun. You said it was Ma'am, so pending. Meron kasi kaming supposed rally, pre-Duterte now, rally sa Korea. But naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that the original schedule? Sa SONA, sa 28. So, Ma'am, if you're not attending the SONA very quickly, what is the state of the nation? The state of the nation is dire. It is sad. And for me, personally, it is frustrating. Ma'am, dapat video rallies, lahat yun na-attendan nyo. I mean, may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak ng attendan talaga or sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Thank you. Dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. so postpone siya. Hindi man siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga. Ba? Ma'am, curious yung nagbabayad ng expenses niyo, sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Sa kanila yung organization, event, coordination permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. Hotel? Yes, sa akin. Kailangan natin sige pag personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Stop!